Wala, wala yung response. Muro di pang tugnaw pa dyan. Abi na ko rin tao. Bitaw na to, bitaw kami na to ni Ezra. Nerving ba nga mo Salamat kayo ng mga igsuon nga bisan pa man sa katugnaw sa atong panahon apan wala gyud nabugnaw yung pagbati ng mga gyud sa church sa ato ang midweek prayer o tungod kay ako amang bahin karon nag-aadjud ko diri kay magperminti ra ko wala sa ano ba sa kada midweek kay tungod lagi sa mga pagsulay mga igsuon kaganina gani kay murag Ingo Lord, kung dili mo magbuot, or di dyan may kaabot, pero praise God kayo, pa dyan tayo minalate. Kaya sa ako na lang, parang sa rin na opportunity mga igsoon, yung mag-share. Kaya ako personally, dili man ko nag-share, dili kay ko yun, na makabalo mo share sa ako ang makaila or masugatan sa akong mga kauban, murag kanina higayon, dili na dyan ako ma-share ang akong gamay ko nga natun-an regarding ani akong topic karon sa siguro. O ang ako ang i-share sa inyo mga igsoon kay kanila din panagsara na maka-istorya so murag kulbaan yung tagamay ba murag ako adyo na gina-challenge si Sister Miley o si Brother Anton nga mutintog jud diri ba kay ganina nang murag nagluspad na siguro ko sa inyo atubangan ikalit kong kakulbaan kalain mas debate pero ato kini isalig sa ato ang Ginoo nga igsoon nga ako kini malabang kay murag taon-taon na jud ko wala tagaan ni Ma'am Helen ug kanang kuan ba bahin sa midweek murag kaisa sa isa ka tuig no ma'am no sa kadaghan man gud sa ato ang mga maayo kong istorya akan maski pa man nga pareha ng mga baguhan or dili gyud yung ana ka maayo istorya sa atubangan apan panikabutan gyud mga igsuon kay para ma-experience namo ni kay di man talaga ikabalo mali na sa gawa so dili na lang sa sulod bahala daghan kaayutan. So ang ako i-share sa inyo mga igsuon regarding ni sa atong mga present situation karon ba nga naka-experience ba mo nga kana bang faithful kaayo mo sa pagpangalagad unya faithful kaayo mo nagauli sa tithes and offerings dugay na mo sa pagpangalagad nga sa Ginoo pero kana bang murag magayunta nga life is so unfair ano man yung Lord nga dugay naman ko nangalagad nimo ano ingon ani mangyahapon ang akong situation nga the more noon ko na pursige sa pagpangalagad mas daghan ng noon kay problema nakasinati mo na mga igsoon nga kanang ganing tan-awon ko di mo yung silingan na murag walay simba-simba murag walay Ginoo apan prosperous man kayo lahang kuan paginabuhi kaya ano pa ng mga human minds nato ganing usahay nga dili ta makasabot ba sa situation so mga mga igsoon nga murag experience ko namo ni nga mga yung ani ba mga pagbati ba sa atong pagkatawhan dili nato dili ganin nato maiwasan na mga pangutana ta or makayon talaga is so unfair jud. So muna nagtama ako sa from a biblical perspective mga igsuon kaning pangutana ba nga why bad things happen to good people and good things happen to bad people. So sa saya pa ngano daw nga kaning mga maayong butang naa naman mo na adto sa mga wala nangalagad, kumbaga, ano na lang nato sa mga wala nangalagad. Kung katong mga nangalagad naman faithfully, mao naman naman to ang di ko ta makaingon nga luoy kaayo. Pero, kana bang tama-tama lang, no, dili ta makaingon nga wealthy in the material things, pero wala ko ta kabalo nga ang bahandi dahil sa langit ang ilahang gina-after or ginatinguha. So the Bible does not give a single simple answer, but several complementary explanations. So natin mga butang na pagkahinuklugan, pagkabisaya, no? Ang atong mga things to ponder ba, kumbaga, nga naman, ganun na may mga instances, na may mga situations, nga nung naamanta sa kinabuhi nga usahay kayong tanga unfair, kay tungod ang wala ni gasimba mo nanungo to ang kuan kaayo tapos kita na dugay na sa pagpangalagad mo nang gihapon ana ba
So, nasayang ta sa story sa Genesis 3, humanity's fall introduces sin, suffering, and death into the world. Because of this, tungod sa sala na nahimo sa atong unang maginikanan, we live in a broken creation. Naatay mga natural disasters, naatay disease, injustice, and death affect everyone. So wala dyan maka-escape aning death, no? Masinati dyan nato sa tanang pamilya. Gani, natay mga igsuon nga nagmasulugon karong mga panahon ng mga igsuon kay ang ilang mga mahal sa kinabuhi ni pahulay na dyan. O ato silang i-appeal sa atong prayers later on. And suffering is not always a direct punishment for personal wrongdoing. Jesus affirms this in the Gospel of John, chapter 9, when he says, "A man's blindness was not caused by his sin or his parents' sin." So atong makita or na kung nabasahan ninyo ning Gospel ni John, chapter 9, verse 1 to 3, mga igsuon, katong ang iyang mga disipulo nga niingon kay Jesus Christ nga Ginoo, naaman ko isa katawod nga buta siya from kanagipanganak siya ba, buta na siya daan. So ano mga disciple kay Jesus Christ nga Ginoo, nakasala siguro na siya or ang iyang parents makasasala siguro kay nganong buta man siya gipanganak. Ang tubag ni Jesus Christ diha sa verse 3 mga igsoon, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. So, dili ayo nga makasasala atong tao mga nanong gipanganak siya nga buta. So dili tayo mag-assume mga igsoon nga makakita tayo mga disabled persons gani, mag-ingon tayo nga siguro makasasala kay ginikanan anak. Siguro makasala na siya nga anak siya. Dili tayo mga igsoon kay nindot kayo tuba sa Ginoo ni Jesus Christ, aron ang mga buhat sa Ginoo ikapadayag diha kaniya sa iyang kakuhaan ko nato leksyon kung sa uban mga tao. Sometimes suffering happens because we live in a fallen world, not because someone deserves it. So dili jud ta magiging judgmental kung makakita ta mga yun-ana na persons mga igsoon. Kay dili pud na niya deserve na, dili pud na niya kagustuhan na manginana siya pagkatao niya. Second, God's patience towards the wicked, or mo ni ginatawag og common grace. Mo to ato ang text kaganina mga igsuon sa Matthew 5 verse 45. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit, kay siya magapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan o ibabaw sa mga maayo, o nagapadala ulan ngadto sa mga matarong o dili mga matarong. So ang Ginoo mga igsoon walay gipili. Kung siya mo bless, i-bless niya ang tanan. Kung siya ang gani magpaulan sa isa kadapit, dili mo ganya piliun. Kailangan, kumbaga, ang Ginoo maghatag og panalangin sa matag usa kanato. Depende kung sa atong kikinahanglan o kanabang angay sa ato. The Bible teaches that God shows kindness even to those who reject Him. Jesus says in the Gospel of Matthew 5:45 that God causes His Son to rise on the evil and the good. So, walay pagpili kung maayo man ka o dili na kay panalangin o wala magpili ang Ginoo kay maayo or madautan man ang usa ka tawo. Sometimes bad people can experience wealth, health, and success, and good people can experience hardship. In Psalm 73, makita natin in the book of Psalms, chapter 73, mga igsuon, admits that the wicked sometimes prosper, but it also says their success is temporary in light of eternity. So atong mahinunglugan mga igsuon na ma-reflect nato sa Psalm 73, God's common grace, mo kining blessings gihatag sa Ginoo sa tanang tao, God's patience, giving time for repentance, and God's mercy even toward the undeserving. So number 3, the testing and strengthening of faith. So ang pinaka-best na example na to ani mga igsuon is ang book of Job, the righteous suffering. So klaro kaayo sa
kinabuhi ni Job mga igsuon no nga maski pa man maayo kaayo siya nga tao pero nakaagi hapon siya og kanang grabe jud walay tao sa Bible na naka-experience kung sama sa experience ni Job. Job is described as righteous, yet he loses his wealth, health, and children. His friends insist he must have sinned, but God rebukes them. So, ang kinabuhi ni Job, natudlo nato mga igsoon that suffering is not always punishment. So, kung kita maka-experience o mga inanan mga igsoon, mo ingon dahil nga kanang basig nakasalata or natay nabuhat na dili maayo. But atong una-una mga igsoon nga suffering is not always punishment. So, maybe it gives us kanang naay lesson ba na gusto ipatuon sa Ginoo sa atua. And human understanding is limited. So, maski pa man sa kinabuhi ni Job, even si Job is limited ang iyang understanding regarding sa iyang situation. Nagani ko yun na gipaminaw nga katong life ni Job na maski pa wala man niya gi-question ang Ginoo kung ano, pero sa Ginoo sa iya, gipakita sa Ginoo sa iya kung unsa siya kadako, kung unsa kumbaga dili jud matugkad, dili mafatong sa kanang human minds kung unsa kagamhanan kung unsa kadako ang atong Ginoo mga igsoon. God's wisdom and purposes are beyond full human comprehension. So mao ni siya. We cannot always see the larger spiritual picture. So, tungkol sa atong pagkatawhanon, ikot na lang kita sa pagreklamo usahay. Kung natay mga pagsulay niyo, wala usahay, dili nato siya masabtan. But later on, kung magayotag ka ng discernment sa atong Ginoo, masabtan nato, anong experience magitag kung anong mga butang. Number 4, God's patience with the wicked. So, why do bad people sometimes prosper? In Psalm 70, the psalmist envies the prosperity of the wicked until he discovers their ultimate end. So the Bible teaches that God is patient, giving time for repentance. Earthly prosperity is temporary. So sa akin, kanang ako gani personally, kung gusto lang siya na ako mutanaw mga igsuon sa kalibutan, kung wala nabot sa kuha ang kanang nag-change siya akong perspective sa kinabuhi ba, maybe kalibutan ng paghapon ko karon mga igsuon. Siguro magsige ko kanang pangita o kanang bahandi, magsige ko pangita o other means aside sa nakay job, siguro multi-job ko para maka-acquire ko a lot of money, a lot of wealth, no, material things ba diri sa kalibutan. Pero sa diha bitaw nga usabon day sa Ginoo ang imuha kaning perspective sa kinabuhi. Kana bang mo na dili na nakahulantaw sa mga kalibutanong mga butang kay maluya jud ka mga igsoon, ilabi na sa kapaspas sa technology sa ato ang kalibutan karon, maluya jud ka kung ikaw gani kanang normal life kanang kumbaga ang panalangin ba nga ang naghatag sa Ginoo sa imo is enough lang. Katong mga basic needs lang sa tao nga, shelter, food, clothes, ano lang ba? So, maluya din ka mga igsoon kung kanang lantawan ang kalibutan, ang materials. Pero pag natimuha ganitag langit nun mga igsoon, maski pa man mo agitag mga kalisod, magpadayon jud ta. So, present success is not the same as ultimate blessing. So, unsa man ka successful sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, so dili na siya ikakumpara mga igsuon sa ultimate blessings o sa eternal life na imo niyang maangkon pag abot sa panahon. And then, free will and human choices. Kaning violence, greed, oppression, and corruption mga igsuon mo ni resulta sa kanang atuagan kaning kuan ra kaayuta sa ato ang mga choices ganing sa kinabuhi kanang unsay tawag ganing sobra ba wala nato ibutang limitations ang ato ang freedom nga gihatag sa Ginoo, which is dapat lang nato ma-appreciate.
o mapasalamatan no kay dili ta ginapugo sa Ginoo nga musimba gyud mo kuan mo ana ba kanang dili siya dili na pagka-Ginoo ba. Pero sa pagka makasasala lagi sa tao mo na nga mahinubra ba mo na na-create na ning violence, greed, oppression, and corruption. So mo gyud natin makita nowadays. Grabe makasagan kayo to ang situation. Scriptures consistently teaches that humans are morally responsible for their actions and consequences follows, even if justice delayed. So, mo yun yung mga nahitabo karon sa ato ang nasod. Wala jud tay justice na makuha kung nakakatadiri kay wala kay kwarta, wala jud kay mahimo. And then, an eternal perspective. The Bible ultimately shifts the focus from temporary circumstances to eternal destiny. Jesus teaches in the Gospel of Matthew 5 that those who suffer for righteousness are blessed in God's kingdom. Sumuni ato ang paghawakan mga igsuon no, nga kung kita di ay sana, maagi og kalisod ba, maagi og kanang mga pagsulay, dili tayo nato yung nga ato ang ikalagot or atong ikasugo or ato abang questionan ang Ginoo nga ngano man ni agi ko ani God ngano man daghan kay tagnano no. So mo ni ato ang panghawakan mga igsuon nga kita dai ang mga manag-antos basta musalig ug mutulang ta sa Ginoo na gyud tay murag karapat dapat jud na ba sa kingdom sa Ginoo. Earthly events are not the final chapter. So sa ngalan nga kita lumabay lamang jud sa kalibutan mga igsuon, so dili kita mag-expect na forever na kita dire. So kung unsa man atong mga nagian mga situation or mga events atong kinabuhi, these are all temporal lang jud mga igsuon. Dili pa ni ang final chapter sa atong kinabuhi. So to summarize the biblical perspective regarding the question why bad things happen to good people and why good things happen to bad people. So mao ni siya. According to the Bible, we live in a fallen world affected by sin. Suffering is not always punishment. God allows free will. God may use suffering for growth. The wicked may prosper temporarily. And last is the ultimate justice comes in eternity. So the Bible does not deny the tension, but it consistently affirms that God is just, sovereign, and working toward ultimate redemption, even when circumstances seem unfair. Okay. God never promised a pain-free life. So, mo ginagawin ng duman mga igsuon, no? Wala lang promise ang Ginoo nga. Kanang gilita lang kasi natin o kasakit ba, samtang napatagari sa kalibutan. So God's love for us is proven beyond the shadow of a doubt when He gave His Son to die on the cross. So, maraguan kayo sa ato ano nga, ang Ginoo gani wala galing nagduha-duha sa dihang gikinahanglan nato o kanang redemption. Diya jud gipadala ang iyang anak. That we might have eternal life. That is why in every situation we can put our faith and trust in the wisdom and goodness of our Heavenly Father. When we face trouble and heartache, we need not panic because we are in the safety of God's arms and there is no safer place to be. So, atong hinumduman mga igsoon, last na ni mga igsoon, atong kanang kukta ng ang promise sa Ginoo sa ato. Excuse me. He never promised us a pain-free life here on earth. But He has promised that we will never go through our trials alone. He will always be there, supporting, comforting, guiding, and loving us each steps of the way with His unfailing love. So, hinaot mga igsoon na namoy gamay na tunan sa ato ang message. Karong gabi una o murag tayo na siya na ang undang ako. O, daghan kayong salamat. Happy midweek ka na tanan. God bless us all. Amen.